Mainit ang usapan ngayon sa NBA matapos sabihin ni Chandler Parsons na nakaasa raw ang opensa ng Los Angeles Lakers sa foul calls. Dagdag pa dito ang mga komento ni Lou Williams tungkol sa officiating at ang biglang pag-angat ng laro ni DeAndre Ayton na nagbabago ng takbo ng season ng Lakers. Sa isang interview, diretsong sinabi ni Chandler Parsons na malaki ang nakukuha ng Lakers sa whistle. Ayon sa kanya, kapag dinepensahan mo ang Lakers nang hindi nagfa-foul, doon sila nagkakaproblema sa execution. Para kay Parsons, hindi insulto ang obserbasyong ito, parte lang ito ng realidad ng opensa ng LA na nakadepende sa aggressiveness ng kanilang mga star. Ang komento niyang ito ay tumama dahil matagal ng issue ang free throw dependency sa mga superstars tulad ni LeBron James at ngayon si Luka Doncic na kasama na ng Lakers. Si Lou Williams naman nagbigay ng mas personal na perspective nang sabihin niyang hindi lamang si James Harden ang nagbago ng foul calling sa NBA. Ayon sa kanya, pati siya ay naging dahilan ng rule adjustments dahil sa left-right scoring patterns. Ito ay mahalagang context dahil ngayon sinasabi rin ng iba na nagbabago ang officiating based sa galaw ng mga stars ng Lakers. At nang tanungin siya tungkol kay Luka na nangunguna sa liga sa free throws at reklamo sa referees, sinabi niya, "Ayokong sabihing reliant pero kung 12.5 free throw attempts per game ka, may issue talaga." Ibig sabihin, kahit si Lou Will ay nakikita ang malaking bahagi ng opensa ng Lakers mula sa foul pressure ng kanilang top scorer. Habang tumitindi ang mga komento tungkol sa foul dependency, tahimik na gumagawa ng sariling ingay si DeAndre Ayton. May 6 na games na siyang may 20+ points at 10+ rebounds, mas marami pa kesa sa buong nakaraang season niya. Para kay Parsons, ito raw ang version ni Ayton na dapat nakita sa Phoenix, dominant, steady at mas kumpiyansa. Sabi pa niya, he looks really good in that Lakers uniform. Ang biglang pag-angat ni Ayton ay nagbibigay sa Lakers ng bagong dynamic, mas stable na interior presence na hindi kailangang umasa sa whistle para maging epektibo. At sa gitna ng lahat ng ito, muling nagbato ng kontrobersyal na linya si Parsons nang sabihin niyang hindi insulto kung tatawagin si LeBron bilang third option ng Lakers. Para sa kanya, hindi na mahalaga kay LeBron kung saan siya nakapwesto sa scoring hierarchy dahil ang mahalaga ay kung ano ang kailangan ng team. Kung kailangan niyang maging facilitator, scorer o primary defender, ginagawa niya ito ng walang ego. Ito ay nagsisilbing sagot sa mga tanong kung sino talaga ang main guy ng Lakers ngayon. Kung pagsasamahin ng lahat, malinaw na may halong katotohanan at exaggeration ang foul dependency narrative. Totoo, malaki ang nakukuha ng Lakers mula sa free throws. Pero sa aktwal na laro, ang winning factor nila ay hindi whistle, kundi ang resurgence ni Ayton, ang all-around impact ni LeBron at ang offensive load ni Luka. Kung magtutuloy-tuloy ang improvement ng team sa half-court sets at spacing, mababawasan ang reliance nila sa foul baiting at mas magiging balance ang opensa. I-comment ninyo na lang po sa ibaba ang inyong opinyon at huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Maraming salamat po!